Bilang isang babaeng doktor na may 35 taong karanasan sa medisina, nais kong ibahagi ito sa inyo. Kamakailan lang, may pumunta sa aking klinika na isang pasyente. Tawagin na lang natin siyang Tito Boy, 62 taong gulang. Umupo siya sa upuan na mukhang pagod, nakbuntong hininga at sinabing, Doktora Altea, ang blood sugar ko po lately ay palaking nasa 11. Uminom naman akong maintenance medicine pero hindi ko maintindihan kung bakit palaki ang tiyang ko, ang bigat-bigat nege pakiramdam ko kapag naglalakat. May narinig po ako sa mga kaibigan ko sa Senior Citizens Association sa 18. Barangay na mayroon daw isang himalang inumin. Isang inom lang daw, tunaw agad. Ang tabo at 100% nagagaling ang diabetes. Pinaisipan ko nga pong i-withdraw ang ipon ko sa bangko para subukan bumili nun. Pagkarinig ko nito, talagang nagulat ako at nakaramdam ng matinding awa. Mga tito at tita, mula sa totoong kwentong ito ni Tito Boy, na-realize ko na napakaraming Pilipino na nasa edad 50 pataas ang nasa ganito ring sitwasyon, sobrang nag-alala, desperado, at kating-kati makahanap ng paraan para mabilis na mapababa ang blood sugar. Habang nakikinig kayo ngayon, siguro napapaisip din kayo kung nakikita ninyo ang inyong sarili o ang inyong mga mahal sa buhay sa kwentong iyon. Ngayon, maupo tayo, huminga ng malalim, at sabay nating tuklasin ang isang paraan na magaan, ligtas, at epektibo. Tiyaking tapusin ang videong ito para wala kayong palampasin na mahalagang detalye. Alam niyo po ba, ang matagal na pagtaas ng blood sugar ay hindi lang nagdudulot ng palaging pagkapagod, panghina, at sobrang pagkauhaw. Nagdadala rin ito ng napakapanganib na epekto ang visceral fat taba sa loob ng tiyan na palaki at napakahirap bawasan. Kapag nakaroon ng insulin resistance ang mga selula, hindi magamit ng katawan ang asukal para maging enerhiya. Sa halip, naipon ito bilang taba na nakakapit sa atay at mga bituka. Naintindihan ko at nakikisimpatya ako sa inyong pag-aalala. Kaya sa videong ito, ituturo ko sa inyo ang isang napakagandang sikreto. Napakasimple lang nito, gawa sa sariwang lemon at isang klase ng powder na palaging makikita sa kusinan bawat pamilyang Pilipino. Kung nakikita ninyong kapakipakinabang ang ibinabahagi ko, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para hindi ninyo palampasin ang mga susunod na health tips ko. Maya-maya lang, ipapaliwanag ko ng detalyado kung ano itong mahiwagang powder na ito, kung ano ang kamangha-manghang benepisyo nito, at kung paano ito titimplahin sa pinakatamang sukat ayon sa siyensya. Pero bago tayo pumunta sa resipe, gusto ko munang maging tapat sa inyo. Sa panahon ngayon, ang daming nakalat na ads sa internet na nangangakong tutunawin o tuluyang pagagalingin ang diabetes. Nililinaw ko po, ang nga over-the-top na pangakong iyan ay walang basehan sa siyensya. Sa pananaw ng medisina, ang diabetes ay isang chronic o panggabambuhay na sakit. Ang ating lapay, pankreas, ay humina na, kaya ang tanging magagawa natin ay kontrolin ito, panatilihin ang blood sugar sa ligtas na antas, at matutong mamuhay ng mapayapa kasama nito. Habang buhay, kaya naman, ang ituturo kong recipe ay hindi magic pill at hindi ito ipapalit sa inyong maintenance medicine na nireseta ang inyong doktor. Ang totoong papel nito ay isang napakagandang tulong, supplement, para mas maging sensitive ang mga selula sa insulin, para natural at ligtas na maging stable ang inyong blood sugar. Pansinin ninyo, ang hapon ay may napaka-special na prinsipyo sa pagkain. Ang tinatawag nilang pagkain hanggang 80% busog lang, haro-hachibu, dahil sa habit na iyon, humahaba ang buhay nila, bihirang maging obesa, at bihirang makaroon nege malalang komplikasyon sa diabetes. Samantala, ang nakasanayan nating mege, Pilipino ay ang kumain ng sobrang busog. Bawat kainan, kailangan may 2 o 3 bundok ng kanin, unlirisa. Parang baliktad kumain ng mas kaunti, pero mas nagiging malakas ang katawan. Ngayon, alamin natin kung bakit ang pagbabago sa diet at ang isang baso ng lemon water ay nakakagawa ng himala para matunaw ang matigas na visceral fat sa inyong tiyan. Ang totoong sikreto kung bakit epektibo ang paraang ito ay ang napakasimpleng kombinasyon nege sariwang, lemon juice at purong cinnamon powder. Janela, siguro, hanggang ngayon, iniisip niyo lang na ang cinnamon ay pampabango lang sa kape o kaya ginagamit sa pagbike ng cinnamon rolls at pandesal.
Pero sa medisina, ang cinnamon powder ay isang napakahalagang gamot. Nagtataglay ito na espesyal na compound na tinatawag na ginnamaldehyde. Ang compound na ito ay nagsisilbing master key na gumigising sa mga natutulog na. Sa lula ginagawa silang mas sensitibo sa insulin. Palagi kong pinapayuhan ang aking mapasyente sa luemen aking 35 taong practice na gamitin ang mekanismong ito. Maari ninyong tingnan ang screen, naglagay ako ng malinaw na text. Lumalaban sa insulin resistance, sumusunog ng taba. Sa madaling salita, kapag hindi na matigas ang ulo nga sa lula at binuksan na nila ang pinto para tanggapin ang asukal mula sa dugo kusa ng bababa ang blood sugar sa ligtas na antas. Kasabay nito, mapipilitan ang katawan na sunugin ang nakatamba na visceral fat sa tiyan para gawing enerhiya. Ang masinasabi ko ay hindi lang sabi-sabi, lahat ng ito ay may malinaw na basehan mula sa mga mapakakatiwalaang pag-aral sa nutrisyon sa buong mundo. Gayunpaman, para maalagaan ng tama ang katawan, kailangan nating maintindihan kung bakit biglang tumataas ang blood sugar pagkatapos kumain at kung ano ang epekto nito sa ating mga ugat. Ang pangunahing dahilan kung bakit biglang pumapalo ang sugar ay dahil ang diet nating mga Pilipino ay punong-puno ng carbohydrates tulad ng sandamakmak na kanin, malaking mangkok ng pansit, o kaya spaghetti. Kapag biglang tumaas ang sugar, ang ating dugo ay lumalapot. Parang nagbuhos ka ng 1 kilong asukal sa isang basong tubig. Ang malapot na dugo na mabagal, dumaloy ay makpapatigas at makakasira sa maugat. Napakadelikado nito pero ang solution para mapigilan ang pagtaas ng sugar na ito ay napakamura at nasa kusina. Niyo lang, ihanda ninyo ang eksaktong kalahating 1,2 sariwang lemon at humigit kumulang 3 gramo en purong cinnamon powder katumbas en isang flat na maliit na kutsarita at ihalo sa 200 ml na maligamgam na tubig. Gusto kong idiin ang isang napakahalagang babala. Gumamit lamang ng maligamgam na tubig na nasa 40 degrees Celsius. Hawa na hawa gagamit ng kumukulong tubig. Ang sobrang init na tubig ay lulutuin ang lemon, magpapait sa inumin, at papatayin ang lahat ng vitamin C at mahalagang nutrisyon ng resipe na ito. Mura ang sangkap at malinaw ang paraan ng paggawa. Pero siguro nagtatanong kayo, kailan ito dapat inumin para hindi hapdiin ang sikmura? Napakasimple lang ng proseso. Sundin niyo lang ang pagkakasunod-sunod na ito. Una, ilagay ang 3G cinnamon powder sa baso. Ibuhos ang 200 ml warm water at haluing mabuti. Ang sikreto dito ay, huwag muna kayong makpiga ng lemon o inumin. Ito agad, hayaan niyo munang mapahinga ang inumin ng 5 minuto. Ang 5 minutong ito ang maglalabas ng essential oils at pinakamahalagang active ingredient na cinnamaldehyde mula sa cinnamon powder dahil sa init ng tubig. Kapag nakita ninyong naging magandang kulay brown ang tubig at umaamoy na ang bango ng cinnamon, doon niyo palang pipigain ang kalahating lemon, haluin ng bahagya at handa na ang ating himalang inumin. Ang solusyong ito ay napakadaling gawin sa sarili ninyong kusina. Mura ang sangkap at hindi abutin ngang 10 minuto ang paghahanda. Gayunpaman, may isang malaking problema na madalas gawin ng mga pasyente. Tama ang resipe, pero mali ang oras NG pag-inom. Ang resulta, nakakaramdam sila NG, asim sa sikmura, hyperacidity, at acid reflux. Para maiwasan ito, ginawan ko, kayo nung checklist para sa golden time ng pag-inom. Kailan ba pinaka-epektibo ang lemon cinnamon? Ang pinakatamang sagot ay sa umaga, pero dapat ay 30 minuto pagkatapos mag-almusal. Bakit ganitong oras? Dahil pagkatapos mag-almusal, ang blood sugar natin ay magumpisang tumaas dahil sa kanin o pandesal na kinain natin. Ang isang baso ng maligamgam na lemon cinnamon ay magsisilbing preno para pabagalin ang pag-absorb ng asukal sa dugo at tulungan ang lapay na magtrabaho ng maayos. Gusto ko ring idiin, huwag na huwag inumin ito kapag walang laman ang tiyan. Empty stomach. Ang natural na asido ng lemon at ang init ng cinnamon ay susugat sa lining ng inyong sikmura kung wala itong laman na pwedeng mauwi. Sa mapanganib na ulcer, kailangan nating maging ligtas habang naalagang halusugan. Huwag muna kayong alis sa video dahil ipapaliwanag ko kung paano tinutunaw ng inuming ito ang matigas na taba na nakakapit sa inyong atay, fatty liver. Alam niyo ba kung bakit mas mapanganib ang visceral fat kumpara sa taba sa braso o hita? Maraming tito at tita ang tinatapik-tapik na lang ang malaking tiyan nila at tinatawanan.
Pero sa tutulang, may nakatagong panganib ito. Tingnan ninyo ang screen, makikita ninyo ang simulation ng taba na bumabalot sa atay, lapay, at bituka. Ang visceral fat ay patuloy na naglalabas ng toxins na nakdudulot ng pamamaga sa katawan, pinapatay ang bisang ang insulin, at nakpapalala sa diabetes. Pero ang magandang balita, ang lemon cinnamon ang katapat nito. Ang cinnamon ay nagpapainit ng katawan thermogenesis na nagpapabilis ng metabolism. Kasama ngang vitamin C sa lemon, tinutulungan nitong ilabas ng katawan ang matigas na tabo ng dahan-dahan. Pero nga, tito at tita, may isa pang pagkakamali na madalas gawin. Ang magpagutom para mabilis pumayat, para sa may diabetes. Ang pag-skip nga meals ay delikado. Kapag nagutom kayo, babaksa ang sugar niyo, mahihilo kayo at manginginig. Dahil dito, maglalabas ang atay ng emergency sugar, kaya lalong tatas ang blood sugar ninyo kaysa dati at isa pa huwag ninyong isipin na dahil maganda ang lemon cinnamon ay gagawin niyo na itong pamali sa tubig buong araw. Masisira. Ang inamal ng ngipin niyo at makakausar kayo. Isang baso lang tuwing umaga. Para sa inyong kaligtasan, tandaan ang Rule 3,21 na ito. Una, 3 grupo na hindi dapat gumamit nito. Mga may malalang stomach, ulcer, mga may mataas na lagnat, at mga buntis. Pangalawa, 2 senyales na dapat itigil aga ito. Kapag uminom at nakaramdam ng matinding pangangasim, hapding sikmura, o kapag pinapawisan. Nang malami at nangini ang kamay, senyales na masyadong bumaksa ang sugar. Pangatlo, isang pagkakataon na dapat magpatingin sa doktor. Kapag na diet. Nakayo, mayos na ang pamumuhay, pero hindi pa rin stable ang sugar. Pumunta agad sa doktor para ma-adjust ang gamot. Ngayon, makinig kayong mabuti sa susunod na bahagi. Bukod sa painom ni lemon cinnamon, ipinapayo kong sabayan ninyo itong isang simpleng habit. Ang malalim na pahinga gamit ang tiyan diaphragmatic breathing sa loob ng 10 minuto bago matulog. Bakit? Bilang isang doktor, alam ko na ang diabetes ay hindi lang apektado ng pagkain, kundi ng stress. Kapag na-stress kayo, naglalabas ang katawan ng cortisol. Ang hormona na ito ang kalaban ng insulin at napapataas ng sugar. Kapag huminga kayo ng malalim, palakihin ang tiyan, paglanghap, palitin ang tiyan pagbuga, marirelax ang nervous system, bababa ang cortisol at bababa rin ang sugar. Isa pa, ang magandang tulog ay napakahalagang gamot para sa inyong lapay, pancreas. Kapag mahimbing ang tulog, nakakapagpahinga at nakakapag-repair ang inyong lapay pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatrabaho. Kaya, sino ang pinakamakikinabang sa lemon cinnamon at tamang lifestyle na ito? Sila ang mapasyenteng may mild type 2 diabetes, pre-diabetes, may mataas na cholesterol, may fatty liver, at lalo na ang mga malalaki ang tiyan dahil sa taba. Kung hindi natin ito agapan, ang asukal at taba ay kakapit sa mga ugat natin at maring making sanhi ng pamamanhit ng kamay at paklabo ng mata o stroke. Ang pag-iwas ang pinakamatibay nating kalasag. Gusto kong maging lugar ng pagbabahagi ng karanasan ang channel nating ito. Sino po sa inyo ang gumagamit na ng cinnamon araw-araw? Mag-iwan po kayo ng number 1 sa comments at i-share ninyo ang inyong karanasan para mabasa rin ng iba bago natin tapusin. Balikan natin ang 3 pinakamahalagang hakbang para hindi ninyo makalimutan. Step 1, paghahanda. Kumuha ng 3 gramo ng purong cinnamon powder. Step 2, pagtitimpla. Ihalo ang cinnamon sa 200 ml na maligamgam na tubig, 40 degrees Celsius. Maghintay ng 5 minuto bago pigain ang kalahating sariwang lemon para hindi pumay at masira ang vitamin C. Step 3, pag-inom. Inumin ito 30 minuto pagkatapos mag-almusal. Subukan ninyong ipikit ang inyong mata at isipin ito. Bukas ng umaga, pagkatapos ninyong maalmusal, titimplahan ninyo ang inyong sarili ng isang baso ng maligamgam na tubig. Ang bangongang cinnamon ay kumakala sa inyong bahay. Pag inom ninyo, ang asim ng lemon at init ng cinnamon ay dahan-dahang bababasa. Inyong sikmura, nagpapainit sa inyong buong katawan. Nakakaginhawa sa pakiramdam at sa luplok ng inyong katawan. Alam ninyo na ang inyong blood sugar ay kinokontrol na at ang mga visceral fat sa inyong tiyan ay unti-unti nang sinusunok. Minsan naghahanap tayo ng mamahaling gamot kahit saan. Pero ang tunay na solusyon ay nasa sarili lang nating kusina. Ligtas, matipid, at madaling. Gawin, susubukan niyo ba ito bukas ng umaga? Sigurado akong mararamdaman ninyo ang pagbabago kapag ginawa niyo ito araw-araw. Matito at tita,
Sigurado akong marami pa tayong makababayan at kapwa senior citizens na nahihirapan sa diabetes at high blood na hindi pa alam ang solusyong ito. Huwag kalimutang i-share ang videong ito sa inyong kaibigan at pamilya para alam din nilang alagaan ang kanilang sarili. Ang pag-share ninyo ay isang napakagandang regalo ng kalusugan para sa iba. Huwag kalimutang mag-subscribe at iyon ang notification bell. Ako po si Dr. Alter Ramos, hangad ko ang iyong patuloy na kalusugan at kapayapaan.